Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas. Oras po natin, 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, ngayon po na nag-uulan, perfect po ang mainit na breakfast at isa nga po dyan ay yung champorado na paborito nating lahat, lalo na ng mga bata. At syempre po, maganda rin na yung umagahan natin, samahan po natin ang pagtitake ng vitamins. Importante po na mapalakas natin yung resistensya ng buong pamilya, lalo na ngayon na nakakaranas tayo ng madalas na pag-ulan. At syempre, habang ginagawa niyo po yan, tutok na rin po kayo dito sa Panahon TV para always updated sa lagay ng panahon. Ito ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay din po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga po, ako po inyong makakasama ang inyong weather body, Jessie Basco. So bago po muna tayo magsimula, isang announcement po muna mula sa Department of Science and Technology o DOST. Idaraos po ang week-long celebration. Yan po ay mag-start po yan July 24 hanggang July 28. Yan po ay para sa, gaganapin po yan sa SMX Convention Center. At para po sa mga interesado, ito po ay free admission. Kaya po sa mga interesado, pumunta na po kayo dyan sa SMX Convention Center. At ngayong umaga po ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para gabayan din tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga din sa iyo. Mr. Galang, kahapon nga po itong binabantayan natin na si Typhoon Henry ay tuluyan ng lumabas sa ating area of responsibility. Sa ngayon po ba, ano na po ba yung dominant weather system na umiiral sa bansa at anong panahon po ang dadali nito? Sa ngayon po, patuloy na umiiral itong southwest monsoon o habagat. Kaya ito po mga probinsya ng Zambales, Bataan at Pangasinan, makakaranas po yan ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Samantalang natitirang bahagi po nitong Ilocos Region, itong Cordillera Administrative Region, Mimaropa, makakaranas po ng mga paminsan-minsang pag-ulan. At ang natitirang bahagi po ng ating bansa, mga pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat po ang pwedeng maranasan. Ayan nga, ibinahagi nga po sa atin ni Mr. Galang na posible nga makaranas ng mataas na chance ng pag-ulan yung mga lugar dito sa may western section ng bansa natin. Dahil ngayon po, ang dominant weather system na umiiral sa bansa, ito yung hanging habagat o yung southwest monsoon. Mr. Galang, madalas na rin po ang paglalabas ng Pag-asa ng rainfall advisory. Ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing yellow, orange, and red rainfall warning? Kapag po ang Pag-asa naglabas ng yellow advisory, ibig sabihin po yung lugar, nakakaranas po yan ng 7.5 hanggang 15 mm na paulan sa loob po ng isang oras. At inaabisuhan po natin yung mga residente doon na maging alerto po sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na yung mga mabababa lugar. Kapag nag-signal naman po ng orange ang isang lugar, ang Pag-asa, ibig sabihin po nun yung lugar doon nakakaranas ng 15 hanggang 30 mm per hour. At pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin doon na magprepara na po sa posibleng pagdulot ng mga baha. At kapag nag-issue naman po ng red warning ang Pag-asa, ang ibig sabihin po noon, yung residente doon nakaranas po ng mahigit 30 mm sa loob po ng isang oras. At pinapayuhan po natin na gawin po ang lahat ng kaukulang paganda yung mga residente doon. So ayan nga po, naintindihan na natin. Kapag nakita po natin sa social media o kaya naman sa balita, itong mga kulay na yellow, orange at red, maintindihan na natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin, lalo na madalas nga tayong makaranas ng mga pag-ulan ngayon. At Mr. Galang, ngayon nga po meron tayong panibagong sama ng panahon na binabantayan na naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito po bang low pressure area na ito, mataas po ba ang syansa na ma-develop pa ito o matutaw? Sa ngayon po, ito po ang sinasabi nating low pressure area. Nasa layo pong 800 km dito po sa silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Nasa loob na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan po natin itong binabantayan dahil minsan may time po na nadi-disorganize at may time po na nagre-reorganize ito.
So yan nga, no, nasa loob na nga ng ating area of responsibility yung low pressure area na binabantayan natin. At Mr. Galang, ano po ba kung sakaling ma-develop ito sa pagiging bagyo? Ano po ba ang magiging usual track nito? At idagdag na rin po natin dyan, no, ano po ang ipapangalan natin dito at pang ilang bagyo nito para sa taong 2014? Usually po ang mga track ng bagyo pag buwan ng July ay papunta po dito sa norte. At kapag naging ganap na bagyo po ito, papangalanan po nating Inday. Ito po ang pangsyam na bagyo sa buwan po, sa taon po na 2014. At kaugnay nga po dito sa binantayan natin na si Typhoon Henry, no? Kung ikukumpara po natin kay Typhoon Glenda, mas naging mahina po ba yung paghatak nito sa hanging habagat? Yung pong dalawang bagyo halos parehas lang po sila ng hatak ng habagat. Ang pinagkaiba lang po, naging straight o naglandfall itong Typhoon Glenda, kaya nagdulot ito ng maraming pag-ulan. Pero in terms of habagat, halos parehas lang po na mahina ang hatak nito. So yan po mga kababayan, kahit mahina yung paghatak nga nila dito sa hanging habagat, nagdulot pa rin naman ng mga pag-ulan nito, lalo na sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi naman ng Visayas. Kaya importante po na tuwing may sama ng panahon, lagi tayong magbo-monitor sa lagay ng panahon. Mr. Gala, ngayon po, no, nalalapit na rin pong matapos ang buwan ng July at malapit na rin po ang buwan ng Agosto. Ilang bagyo naman po ba nga asahan natin for the month of August and ano po yung usual track ng mga ito? Sa buwan po ng Agosto, inaasahan po natin na 3 hanggang 4 na bagyo ang pwedeng mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang usual track nito, katulad din po sa buwan ng July na papunta sa norte. So ayan po mga kababayan, paghandaan pa rin po natin yan, no? Dahil kung sakali po na meron nga makaapekto ulit ng mga sama ng panahon sa buwan ng Agosto, malamang po tatamaan na naman po muli ito nga Luzon area, ganun din po ang ilang bahagi pa ng Visayas. Pero sa ngayon po patuloy natin babantayan yan. At Mr. Galang, bilang panghuling katanungan na lang po, ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon base po sa nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Dito po sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kasama na po ang Pangasinan, patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila, natitirang bahagi nitong Ilocos Region, itong Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Cavite, Batangas, mga paminsan-minsan pag-ulan na lamang po. Samantalang ang kalakang bahagi ng ating bansa, mga pulo-pulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat po ang pwedeng maranasan. So ayan po mga kababayan, paghandaan po natin yan. Huwag kakalimutan ng pagdadala ng payong dahil mataas pa rin po ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan ngayon. Dulot nga po yan ng umiiral na southwest monsoon o yung tinatawag po nating hanging habagat. At salamat po Mr. Galang at nakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Unahin po natin yung sunrise and sunset. Ang sunrise po natin ay mamayang 5:37 ng umaga, habang ang sunset naman po natin ay mamayang 6:28 ng gabi. Ang moonrise po natin ay 3:30 ng umaga, habang ang moonset naman po natin ay 4:19 ng hapon. At yan po ay merong illumination na 8%. At para po sa ating phase of the moon ngayong araw, July 24 ay nasa waning crescent ang phase ng buwan. Less than half illuminated ito at dahil decreasing ang part na nasisinaga ng araw, considered ito as waning. Kapag nasa ganitong pagkakataon ng buwan, asahan na natin na nalalapit na ang new moon. Yan po ay merong 6% illumination. At nabanggit na rin natin ang new moon. Yan naman ay magaganap sa July 26. Sa pagkakataon namang ito, nasa pagitan nito ng Sun and Earth. Kaya ang bahagi nito ay hindi nasisinaga ng araw ang nakaharap sa atin. Dahilan po kung bakit hindi visible ito mula sa ating kalangitan. At dahil dyan, ang illumination nito ay nasa 2% lamang. Kamustahin naman po natin ang tidal condition along Manila Bay. Ang tidal prediction po na ito ay hatid sa atin ng NAMDIA. Ang high tide po natin ay mamayang 7:56 ng umaga at yan po ay may 1.20 meters na level ng tubig. Habang ang low tide naman po natin ay mamayang 4:45 ng hapon at yan po ay may 0.13 meters na level ng tubig. Marami pa po ang dapat abangan sa pagbabalik ng Panahon TV.